Yo guys, wala na sana akong balak mag-vlog pa sa ngayon kasi out of town kami mga sangkay at pero kailangan ko pong i-vlog to kasi nga po may nangyari ngayong araw no actually ngayong gabi mga sangkay nagka-arestuhan po. Ito po ay isa pong sinasabi di umano DDS um, news page or social media platform. At ngayon mga sangkay, lumabas na inaresto daw po ang, hindi ko alam, ito ata yung founder mga sangkay ng ano na to, ng social media platform na nagbabalita kuno ng mga impormasyon mga sangkay patungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa. At tingnan po natin kung ano ba talaga ang nangyari. At magkokomento po tayo. Ito nga po mga sangkay ang balita. Nagulat ako. No? Nagulat ako sa nangyari. Kasi may mga breaking news na lumabas. Kagaya po na ito. Ito mga sangkay ang breaking news. Ayan. Sa PGMN po ito, no? At ayon po dito, PGMN founder Franco Mabanta and another individual were arrested in an NBI entrapment operation over an alleged 300 million extortion. Laki nun, mga sangkay. Authorities recovered an initial payment of at least 70 million in 2 suitcase. So ito po ang nangyayari sa kanya mga sangkay. Nagulat po ako kasi itong taong to, ito po ay dating tauhan din po ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi pa ako nagkakamali. Isa po ito sa may hawak noon sa kanyang social media or media, I don't know mga sangkay, basta naaalala ko lang noon, correct me if I'm wrong, no? Dati po itong nagwo-work sa ating presidente at ngayon mga sangkay nadali po. Ewan ko anong nangyari sa taong ito at eto, 70 million na nasa suitcase daw po ito. At matindi ito mga sangkay. Hindi po ito basta-bastang problema na kinakaharap niya ngayon. Dahil ito ay may kalakip o may kasama pong malaking pera, malaking halaga mga sangkay na ngayon naiaano sa kanya, na iuugnay. Siya pala, ako di ko alam kasi itong PGMN, ito po yung mga nagbabalita mga sangkay ng mga mostly, no, sinasabi ng iba, favor daw po ito sa mga DDS. Kaya ang tawag po nila, DDS PGMN. Yun po yung kanilang sinasabi. At nakaraang araw nga po mga sangkay, nagbabantay po tayo sa mga balita, of course, kasi 'di ba nagre-report po tayo sa mga update sa mga nangyayari sa ating bansa. Nakikita ko po yung parang bardagulan na nangyayari tungkol po dito sa sinasabing news platform na ngayon sinasabi nga po na ito daw po ay parte ng mga DDS. Yun po, di umano. Yun po yung mga sinasabi. Nagulat ako kasi siya pala. Itong si Franco Mabanta. Ito tingnan po ninyo mga sangkay. May interview po siya dito. Ayan. Ito mismo siya. Yan. Itatry po nating hanapin mga sangkay kasi mayroon yan sila video or picture nila PBBM. Kasi dati nga po, Bongbong Marcos and Franco Mabanta. Try lang natin. Tingnan natin mga sangkay. Kasi, dati kasi, to sila parang magkasama. I don't know lang, di ko lang alam, di lang ako sigurado mga sangkay kung ano talaga yung kanilang ugnayan dito. But, eto. Oh, okay. So, nakita ko na. Ito, Franco Mabanta is a prominent
social media strategist and internet personality who served as the social media director and strategist for President Bongbong Marcos. Ayan, mga sangkay, ito po, nakita na po natin. Nakala ko nagkamali ako, mga sangkay, pero legit nga talaga, no, na siya po ang may hawak noon bago po mapalitan mga sangkay ng ngayon. Ngayon, ito, he is widely credited for playing a key role in launching and producing Marcos' highly successful weekly vlog, which helped shape Marcos' public image and garner millions of views. So siya po, mga sangkay, ang dahilan kung bakit ganun po daw kalaki ang noon, mga sangkay, mga vlogs ni PBBM, kasi dati meron po mga daily vlogs, 'di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, ang gaganda ng mga vlog na 'yon. So ayon po dito, mga sangkay, siya daw po yung number 1 architect, no? Architect of the BBM vlog. Ayan po, mga sangkay. Number 2, digital influence and media platforms. Number 3, public controversy and backlash. Ito po yung mga ano dito, mga sangkay. Ito yung mga issues niya. Siyempre, about sa Marcos family. Kaya nagulat ako, mga sangkay, bakit napunta sa ganito? At hindi ko alam na ito pala siya ang founder. Ito mga sangkay, kasi ayon po dito, founder mismo. Ito siya. How do you feel now? Tinanong siya, anong nararamdaman mo? Sabi po niya, Are you angry or something? Or No, I'm okay. you're fine? I'll wait for my lawyers. Thank you. Alright. hindi daw siya galit. Mga sangkay, sabi po niya dito, ayan po siya. So, ngayon, at least alam na po natin kung sino ang taong to na nasasangkot dito sa malaking issue, pambihira. Ang laki ng problema niya ngayon, mga sangkay. Kasi arestado daw po ito eh. Ewan ko paano siya napunta po dito, mga sangkay. Pero again, ang taong ito, dati po na kay PBBM. At ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari, bakit po siya napunta sa ganung level na siya pala talaga yung founder ng PGMN. At kung papaano siya, kasi wala pa pong information na inilalabas yung NBI, alamin po natin yan, mga sangkay, ngayong araw, kung ano po ang sasabihin ng NBI, kasi maglalabas, ang pagkakaalam po, ngayong araw daw po maglalabas ng mga information regarding dyan. Pero yun na nga po, hindi pala basta-basta ang taong ito. Itong si Franco Mabanta. O, tingnan po ninyo. Makikita po dito, hindi po talaga siya basta-basta. Ayan po. Siya po yan. Kaya nga nagulat ako, bigla po itong nawala kay PBBM eh. Ewan ko anong nangyari, mga sangkay. No, siya po yung pagdating sa mga vlog ni PBBM noon, siya po talaga yung isa sa mga may malaking bahagi, kagaya po nitong vlog, mga sangkay. Ayan o. Naalala nyo yan? Yan, ito siya. Ito mismo siya. Si Franco Mabanta. No? So, well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Mga sangkay, pambihira itong pangyayari, no? Alright, so ako na po ay magpapaalam. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.